Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Episode 10, by Roy. Simulan na natin ang kwento. Paging Dr. De La Serna, please proceed to the ICU now. Again, paging Dr. De La Serna, please proceed to the ICU now. Teka, Doktor ni Dan yun ah. Patakbong umalis si Kuya Mark mula sa chapel at naiwan ako sa loob nito. Hindi ko alam kung susunod ako kay Kuya Mark o mananatili dito. Pero I decided to stay in the chapel kasi pakiramdam ko mas kakayanin ko kung ano man ang mangyayari dahil nasa bahay ako ng Diyos. I knelt down and prayed. Minutes had passed at napakatahimik ng buong paligid. I managed to stand and started to walk outside the chapel at sumunod na ako sa ICU noon. Mabagal ang lakad ko na nakayuko at sobrang kabog ng dibdib ko habang papalapit na ako sa ICU. Nasa pinto na ako ng ICU at tanaw ko ang loob ng kwarto sa salamin. Mahina akong kinatok ang salamin para naman mapansin ako ng nurse. Lumingon siya at dali-daling lumapit sa salamin. Pinakita ko ang 3 daliri ko na ang ibig sabihin ay bed number 3. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at sinabing, Sir, wala na po yung pasyente dito sa bed 3 eh. Yun lang yung narinig ko. At umikot na yung paningin ko. At hinimatay na ako noon. When I woke up, everybody was inside the room. At nakatingin sa akin. Tol, salamat sa Diyos at gising ka na. Alam mo bang kinabahan kami doon, ha? Sabay yakap ni Bobby sa akin. At lumapit na rin ang ibang tropa at nag-high five. Welcome back, Tol. Sabi ni Jerome na mahina nagtatawanan at mula sa likod ay pumasok ang mama ni Dan at ang kuya niya. Yumakap sila sa akin tapos umiiyak. Speechless ako sa mga oras na yun kasi hindi ko maintindihan ang mga kinikilos nila. Gusto kong magsalita pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Iyak lang ako ng iyak. Ganon din yung mga tao sa room. Umiiyak na rin. Hanggang sa kumalma na rin ako at pinilit ko magsalita to break the silence. Ayos lang po ako. Don't worry mga tol. Okay lang talaga ako. Di ba nga, I've been through this sa situation na to? Kaya, huwag kayong mag-alala. Kayo din, tita, Kuya Mark. I closed my eyes para itago ang sobrang sakit na nararamdaman ko sa aking dibdib. Hinayaan ko lang na umagos ang mga luha ko. I prayed so hard na makakaya ko ang mga tagpong yon habang nakapikit ang mga mata ko. Sinadya ko talaga yon para hindi ko makita na umiiyak ang lahat. Hinahabol ko ng hininga ko sa sobrang iyak na may maramdaman akong yumakap sa akin at bumulong ng napakahina. Tol, stop crying na. Andito na ako. Hindi ko masyadong narinig ang mga sinasabi niya. Tol, huwag ka nang umiyak, please. Ulit ng lalaki. Andito na ako eh. Malinaw na ngayon ang mga salita niya. Pero, hindi pa rin ako nagmulat ng aking mga mata. At sumagot naman ako. Tol, sorry ah. Hindi ko talaga alam na... Pinutol niya ang sasabihin ko. At hinalikan ako sa noo,
sa ilong, at sa labi. Doon na ako natigilan. Nananaginip ba ako? O totoo to? Roy, I love you. Diyos ko, familiar yung boses niya. Dan? Dan! Sigaw ko. At bigla akong minunat ang aking mata. Kinusot-kusot ko ito. Gising nga ako. At nasa mukha ko na ang mukha ni Dan. Hinaplos ko ito at kinurot ng bahagya. At niyahap ko siya ng mahigpit. Tol, hindi ako makahinga eh. Sabi ni Dan noon, bigla akong kumawala sa pagkayakap sa kanya. At nagpalakpakan sa loob. Namula naman ako sa hiya nang mahimasmasan na ako. Nakita kong dahan-dahan na tinulungan ng tropa na maupo si Dan sa may wheelchair. At noon ay nakadextrose pa rin. Lumapit si tita at Kuya Mark. At sabay-sabing, Roy, mauna muna kami ha. Andito naman yung mga kaibigan mo eh. Niyakap ni tita si Dan at sinabing, Oh, huwag masyadong malikot muna ha. Masailan ka pa. Ginulo naman ni Kuya Mark ang buhok ni Dan at sinabing, Magpagaling ka, Bonsoy ha? Nang hindi kami nagdadrama ni Roy dito. Nagtawanan ng lahat sa loob ng kwarto. Tapos, umalis na sina tita at Kuya Mark. Teka. May hindi ba kami nalalaman sa mga tagpo kanina? Bakit may I love you? Anong meron? Sunod-sunod na tanong ni Bimbo. Mga tol, ganito kasi yan eh. Sabat agad ni Bobby. Na pumagitna. Na animoy kala mo eh, mag-i-speech. Bob, ako na. Sambit agad ni Dan. Ganyan naman talaga kayo eh. Lagi niyo akong ginaganyan. Makaalis na nga. Pag bumaknol, naakamang aalis na talaga si Bobby noon. Uy, Bobby, ano ba? Tama na nga yung drama mo. Bumalik ka na dito, oy. Sigaw ni Chris. Huminto si Bobby at humarap sa tropa. Joke lang yun, oy. Kayo naman guys eh. Hindi naman kayo mabiro. Ang galing ko talaga umacting ano. Di ba Dan? At kumindat ito kay Dan habang lumapit na ulit sa tropa. O Dan, tol, ano ba yung sasabihin mo? Rewind ni Roel. Bumuntang hininga muna si Dan. At ako naman yung napaupo na sa kama. Lahat ay nakaupo na ngayon at nakatingin kay Dan na nasa wheelchair. Okay mga pare, I have a confession to make. May relasyon kami ni Roy. Not just a friend, but as a lovers. Since third year pa tayo. Yumuko ako kasi sobrang nahihiya ako sa mga tropa ko habang nagsasalita si Dan noon. Inilihim namin sa inyo yung mga tol kasi baka mabigla kayo. Ayokong masira yung pagkakaibigan natin. Mahal na mahal ko ang tropa, mga tol. At hindi ko rin mapigilan na mahalin si Roy. Kayo na lang ang naging lakas ko. Kaya, nilihim namin ni Roy sa inyo yun. Paliwanag ni Dan na nakatingin sa akin at nakayuko lang. I'm sorry mga tol kasi nagsinungaling kami ni Roy sa inyo. Sana mapatawad nyo kami at matanggap. Please, don't blame Roy. Nagmahal lang din siya at sa kanya ako lagi humuhugot ng lakas sa tuwing sinusumpong ako ng sakit na hindi rin niya alam. Dan started to cry now. Pero pinigilan ko ang mga luha ko para ipakita sa lahat na kaya at kakayanin ko ang lahat. Whatever the decision of the group sa revelation ni Dan ngayon. And then Dan continued. Tapos, kinunsyaba ko si Bobby. Lately kasi, I can feel na parang
Para bang any moment pwede akong mawala. Kaya, I told Bobby everything about me and Roy. At pumayag siya na susubukan niyang ibaling ang atensyon ni Roy sa kanya. Para, kung sakaling mawala na ako, nandyan si Bobby. At kayo mga tol, naaalagaan at mamahalin niyo si Roy. Ang mahabang paliwanag ni Dan, na ngayon ay bumubuhos ng kanyang mga luha. Silence filled the entire room. Inilagay ko ang aking ulo sa mga kamay ko na nakapatong sa mga hita ko para hindi makita ng tropa na umiyak ako. Kasi I'm used of crying silently para ako lang yung makaramdam ng mga sakit at hinagpis sa mga oras na yon. Walang nagsalita for about 5 minutes siguro. Hanggang sa maramdaman ko ang mga kamay na yumakap sa akin. When I opened my eyes, nag-group hug na pala kami. On top of my bed, nasa gitna ako noon. Walang nagsasalita. Lahat ay umiiyak. Maya-maya, biglang sumigaw si Bobby. Yes! Sa wakas! Nakahinga na ako ng maluwag. At bumitaw na ang lahat sa pag-group hug. At nagsipalakpakan. Yes! Sa wakas! Umamin na rin ang lovers in Paris. In the university pala. Sigaw ni Jerome. Tol, sobrang saya namin na finally ay naging kayo pala ni Roy. Sapat ni Roel. I knew it! I knew it! Sigaw naman ni Bimbo. Paano na, Bobby? Tayo na lang kaya? Pabirong sabi ni Chris. At nagtawanan ng lahat. Chris. Hindi mo ba itatanong kung bakit si Bobby ang kinunsyaba ko? Tanong ni Dan. Bakit nga ba? Tanong naman naming lahat. Sabay tingin kay Dan. Ang totoong dahilan? Kasi matagal nang gusto ni Bobby si Roy. Walang biro to mga tol. Inamin mismo ni Bobby sa akin yan. Dan! Ano ba? Sigaw ni Bobby. Ano Dan? Laglagan na ba to? At nagtawanan ulit ang mga grupo. Dumating na nga yung graduation day. And Dan attended the ceremony. Na naka-attend siya habang naka-wheelchair. Pero malakas na siya. Kailangan pala niya ng last blood platelet infusion para tuluyan na siyang gumaling. Days, weeks, and months passed by at bumalik na ang lakas ni Dan. At good news, leukemia-free na po siya. At nagdesisyon si Chris, si Jerome at Ruel nang mag-proceed sa law course nila. Si Bimbo ay nag-aral ng masteral. Si Bobby at Dan ay nag-proceed ng medicine. At ako naman ay nag-work as medical representative para mapag-aral ko naman yung dalawa kong kapatid at mabigyan si mama ng konting puhunan sa negosyo niyang sari-sari store. This is my story. The story of my life and my love story. Sana po ay nagustuhan ninyo. At maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa kwento ko. Mula sa una hanggang sa katapusan. And of course, a million thanks to you, Ren Santiago, a gifted storyteller and narrator. P.S. Kung gusto niyo po ng karugtong ng story ko, sabihin niyo lang guys. Mas masalimuot, madrama, at kapanapanabik ang mga mangyayari sa buhay namin ni Dan. Okay, sobrang thank you din Roy sa pagbabahagi mo ng love story mo. Madami kaming natutunan.
yung pagmamahal sa kaibigan, pagmamahal sa magulang, kung paano magkaroon ng isang totoong magmamahal sa'yo. Pinakita mo din na walang pwedeng humadlang na kahit anuman sa taong puno ng pangarap at pagmamahal. Maraming salamat sa'yo, bro. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, i-email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yung email address natin nasa description box. Yun lang guys, at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.